Today is first day of school ni Little Insoy, March 3, 2026, araw ng Martes. 3 months ago, ang bilihan niya is 5,000 won per kilo. Ngayon is 4,000 Korean won per kilo na. Oh, mas mura. Tingnan niyo ang pineapple guys. Oh, ang mura ng pinya. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel. Today is first day of school ni Little Insoy, March 3, 2026, araw ng Martes. Kapon Lunes, March 2, wala pong pasok kasi 'di ba yung March 1 movement na holiday is Sunday. So, minove nila ng March 2, Lunes guys. Ginawang holiday yung Lunes. Yan po ang ating mga soybeans. Hindi pa rin namin sila tinitinda kasi naghihintay kami na tumaas yung presyo ng mga soybeans natin. Ayan sila. Naghihintay kami sa bus ni Little Insoy. Jongya! Wah! Hello ayo! Sabi ng teacher ni LE, ni Little Insoy, is tumaba daw si Little Insoy. Oh, totoo yung sinabi niya mga kabisdak na mas magana. Resulta na yun ng mas maganang kain ni Little Insoy sa Pilipinas. Nasa bahay lang po ako that day mga kabisdak kasi hindi po maganda ang aking pakiramdam. Tamang-tama kasi sa March 5 pa ang aking klase. So may araw pa akong pwedeng magkasakit, which is nagkasakit nga talaga si Ajuma. Pero ngayon is okay na po ako. Parang yung katawan ko is nanibago. Nag-a-adjust pa sa malamig na klima dito sa lugar. At itong vlog na ito is kinabukasan na guys. Nag-decide na kami ni Daddy Insoy na ibenta na yung ating mga soybeans doon sa bayan. So far, ang first day of school ni Little Insoy ay masaya naman. Nakangiti naman ang bata galing sa school mga kabisdak. So wala po tayong problema. 친구가 필요할 때 일상 속에 새로운 충전할. May pinadala po si Daddy Insoy sa post office and then after doon is nag-drop kami sa bangko dito sa aming barangay mga kabistak dahil yung aking card ay mag-e-expire na sa April so kailangan ko nang mag-renew. Hindi po napalitan ang ating card today but tatawag daw sila sa amin kasi yung aking residence card mag-expire na sa December. Magre-renew kasi ako guys every 3 years kasi hindi pa ako permanent resident dito. So sa December mag-expire so kailangan daw nilang itawag daw sa main office, sa bangko, something ganun. So tatawag sila sa akin today kung pwede ma-release yung aking bagong card. Si Daddy Insoy is nandyan po sa barangay hall. May kukunin siyang papeles. And then, after dito sa barangay hall, diretso tayo sa bayan para ibenta na po yung ating mga soybeans. Malapit na kasi ang taniman mga kabisdak, busy na mga farmers. So, ang government is nagbibigay ng mga infos, ng mga programs, itong pamphlets, kung ano ang pwede naming ma-apply, yung mga benefits namin mga farmers, kung ano ang aming gagawin para makuha ito, yun. May mga steps dyan mga kabisdak. Benefit farmers.
Nasa mga 30 minutes ang biyahe from bahay papunta dito sa Yangon downtown at tayo po ay pupunta sa aming suking tindahan. Diyan kami talaga nagtitinda dito nagtitinda sa aming perilla seeds at soybeans dati pa. 자체가 나쁘니까 그리고 기계로다가 고르잖아요. 옛날에 이게 하나하나 다 했잖아요. Nung na-check ng buyer yung ating beans, may nakita po siyang mga itim-itim. 'Di ba machine man ang ginamit natin sa pag-sorting. May vlog po tayo niyan last December 2025. Hindi po mano-mano kasi kapag mano-mano mong tanggalin yung mga itim na beans, yung mga sira na beans, ay ang tagal mga kabistak at madami pa naman itong ating mga soybeans. So yun, mura po ang kanyang bili kasi may nakita siyang mga itim-itim na soybeans. Ganyan talaga, hindi maiiwasan kapag makina po ang ginamit natin. May mga natitira talagang mga sirang beans o like ganito guys. May mga itim-itim pa o hindi po perfect ang trabaho ng machine. 여기다 풀었으면 형이 같이. 줄게. Di ba ang sabi ng ng buyer sa amin, ang sinabi ng buyer sa amin, itong buyer na to, mga 3 months ago, di ba pumunta kami dito para ibenta ang ating mga soybeans. Sabi niya, maghintay kami daw kasi nga cheap, mura daw ang bilihan. So maghintay kami niya after 3 months. Ngayon, bumalik kami mga kabisdak. Hindi siya, mura. Mas mura na. Last 3 months before, 3 months ago, ang bilihan niya is 5,000 won per kilo. Ngayon is 4,000 Korean won per kilo na. Oh, mas mura. Baliktad, guys. So, ang namin, hindi siya tumaas. Opo. Nagkamali si Sadyang Nim. Hindi mo talaga mapipredict ang presyohan ng soybeans. So, from this year, hindi na po kami magtatanim ng mga soybeans. Instead, ang itatanim namin sa lahat ng fields natin, yung chili, matik, magtatanim tayo ng chili. Pero doon sa front na field, sa harapan ng bahay ni Dinan, lahat ay perilla seeds na mga kabisdak. Dahil alam nyo, ang perilla seeds, never siyang bumaba ang presyo. Pataas ng pataas po ang bilihan, ang presyohan ng ating perilla seeds. So, perilla seeds na hindi na kami magtatanim ng soybeans. Naka 250 kilos 네, tayo mga 안녕하세요. kabisdak. 250 지금 kilos 뭐야 times 배꼽에다 가려고 그러는데 내 4,000 사무실은 어디죠? Korean won. Nasa 1 million Korean won. 1 million is equivalent to 그러면은 이거 어떻게 해야 40,000 되지? pesos guys. So, kumita tayo ng 40,000 pesos 아 doon 이따 sa 방산 들어오세요? ating soybeans. 아, Okay na din yun 감사합니다. guys. 네. At least ngayon, alam na namin na hindi maganda, hindi profitable ang soybeans. So, perilla seeds na tayo. Drop muna tayo sa J-Mart. Bibili tayo ng pinya. Parang na-miss ko ang pinya at bibili na din ng food for Little Insoy. Tingnan nyo ang pineapple guys. Oh, ang mura ng pinya. 이게 파인애플이냐 이게? Very cheap. Give me dalawa. 아니 이게 맛은 없어 이거. Ay, 저거 good pineapple-ya. 이게 이거? 그러게. 시미니까 이상한데. Filipino. I think this season yung season. 시민이 이상한 G-Mart yung cheap ko na.
수박? Subak, oh. 빨고 왜 허예? Sarap. 3 months ago ay nakita na po yun ni buyer, yung ating mga soybeans na may nakahalong mga itim-itim pa. Pero gayon pa man, ang kanyang offer is 5,000 per kilo. Ngayon, chinek niya ulit, may mga itim-itim, 4,000 per kilo niya ang kanyang bigay kasi nga, hindi po tumataas sa market ang bilihan ng soybeans. So, sige na lang. At least naka 1 million won tayo. Maraming tao mga kabistak sa loob. So doon na lang kami sa Nongyup Bank sa aming barangay. Dumaan po kami dito sa Nongyup Bank sa downtown, same bank nung sa local sa aming barangay mga kabistak para itanong yung sitwasyon ng aking card at para bumili din ng gift cash. Gustong bumili ng gift cash ni Daddy Insoy pero ang dami-daming tao dahil market day ngayon so wala, doon na lang tayo sa aming barangay. For lunch ay nag-crave po si Daddy Insoy ng sondigok. Ako din. Pero may nadaanan tayong disgrasya dito sa daan. Yan. Mag-ingat talaga sa pagbiyahe. Kahit hindi masyadong traffic, walang masyadong sasakyan dito. Kapag reckless yung driver, ay walay talaga makabista. Kaya kailangan mag-seatbelt. Yes po, mag-seatbelt. Pupunta po tayo sa barangay Dongmyon. Sa ibang barangay po yan. Para kakain ng aming paboritong sondigok. 강원본색 보고 샀다고 이게 진짜 총구멍이 나서 근데 애들이 다 이렇게 보험이 그러니까 좀 내가 계속 꼬시는데 노래 좀 발표하라고 이게 교수님으로 계속 지금 그 자리를 맞아요. 자 바로 이 노래입니다. 우리 김홍선 씨가 릴렉스윙 비트를 Noong bagong lipat po kami dito sa countryside from city, first year ko po dito is wala akong sasakyan. Kaya papunta sa trabaho, papunta sa aking work bilang English teacher sa public school, is naglalakad lang ako kasi hindi po dinadaanan ng bus yung school mga kabista kasi nasa looban siya. Familiar sa inyo, kakastart ko ng vlog, nag-start din ako magturo dito sa school na to. And then, sa kabila, itong bahay na pula, na may bubong na pula, yan po ang family ni Insay. Shout out to sis May. Si May isang Pinay, siya po ang may-ari kay Insay mga kabistak. Siya yung nagbigay sa akin kay Insay. Yung ating malambing na aso. Doon ang ating Gondang Elementary School. Doon po ako nagtuturo noon. And then dito, ang aming favorite na restaurant ni Daddy Insoy, ang Yennal Sondaeguk. Sunday 똑같대잖아. sondaeguk 밥. 그거 뭐라고? 주스. Because it's safe here. Somebody disagree. 그래. 그래. 또 좋다 그래. 아이고 좋다. 너 멘션이냐? 저거 뭐야 저. Yan po ang ating sondaeguk mga kabisdak na paborito namin. Dito lang na restaurant. Ito po ang pinakamasarap na sondaeguk sa buong Korea. Charot. Ang pinakamasarap na sondaeguk na aming natikman sa aming tanang buhay ni Daddy Insoy nandito lang sa barangay Dongmyon, Yanggu, Gangwon-do. Yung rice nila masarap din guys. Basta yummy po yan lalo na kung malamig-lamig ang panahon. Never mind na lang sa buhok ni Daddy Insoy kasi wala pa po yang ligo. Para sa akin ang aking top 5 na sabaw ay ang kalbitang. Number 2, itong sondaeguk. Number 3, kimchi jjigae. Number 4, myeokguk. Number 5 ay ang samgyetang, mga kabistak. Worth trying for talaga. Napakasarap. Masarap na masarap.
Masarap po ang mga sabaw na Koreano. Masarap din naman ang Pinoy sabaw mga kabisdak. Iba-iba nga lang yung flavor, pero both masarap. Rice, give me your rice, Jom. Give me your rice. Pagkatapos ng ating masarap na lunch ay umuwi na kami mga kabisdak at nag-drop sa ating barangay, sa bangko dito sa aming barangay, nag-withdraw ng cash at pinapalitan ng gift cash worth 500,000 Korean won. May paggagamitan lang si Daddy Insoy. And that's all for today's video mga kabisdak. Please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat!